May dahilan mangamba si Roselita. Sa trabahong ito, may mga hindi na nakakauwi. Meron ba mga nalulunod dyan? Nung dati, mayroon na ano ang makina niya, nasira, ay hindi na nakaano. Naubusan ng hangin, wala na siya nakakong. Dahil ang kanyang pabigat, hindi niya nahubad doon. Matay, nawala na. Sa peligrosong mundo, ito ang panangga ni Tatay Sever. Isang marka sa kanyang noo. Pakikwento nga sa akin itong tattoo mo sa noo. Ba't meron kang ganyan? Ay, yan tato. Ang epekto dyan, ang salita ng Panginoon, di ka na mamatay. Manatili ka ng buhay. Ikaw ang totoo na ligtas. So ano yun? Parang protection sa'yo? Proteksyon yun. Pero hindi lang sa ilalim ng dagat nanganganib si Tatay Sever. Dahil ang kanyang pagmimina ng ginto, labag sa batas. Nung nandun po tayo, napansin ko marami po sa mga kasamahan nyo dito takot sa huli eh. Takot rin. Oo. Tatakbo yan sa kabukiran saan ng kakahuyan kung mga puno doon natatago. Kayo po ba nahuli na ba kayo? Wala ko nahuli. Hindi man ako tatakbo. Magtanong na, tatay, bakit nandito ka? Anong ginawa mo dito? Lang ko, walang ibang trabaho, sir. May dahilan kung bakit binabantayan ang pagmimina sa ilalim ng dagat. Ito ang nakataya. Ang mayamang karagatan sa paligid na isang marine protected area. Tahanan ito ng iba't ibang uri ng nilalang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Ang sarap makita ng ganitong klaseng tanawin matapos masaksihan yung nangyayari sa minahan. At the same time, ma-realize mo kung ano yung nakataya at kung bakit malaking usapin ngayon kung dapat na bang ipagbawal talaga at pigilan yung mga nagmimina sa ilalim ng dagat. Pero paano mo pipigilan ang pagmimina sa isang lugar kung saan halos lahat umaasa rito para mabuhay? Ay, nangunguha sila ng bato, sir, tapos ipaprocess nila yan, dudurugin. May ginto rin yan? Yes, meron. Talaga? Meron niyang ginto. Ayun yun sila. Dito sa may baybayin, may mapupulot din silang mga bato na may mga gold. Oo. Ginagawa ng mga bata, yung mga bata na nag-aaral. Oo. Kasi pang ano nila, pang extra income. Oo. Pambaon, pambili ng mga school supplies. Oo. Tapos may mga matatanda na rin. Ito po yung dati naming barangay hall. 2 beses na itong nasira, sir. Dati sa landslide, tapos inayos, tapos ngayon sa audit na naman, hindi na talaga naayos kasi walang budget. Ang dami niyo palang pinoproblema dito, no? May Marami, sir. bagyo, may landslide. Dami, oo. Lalo na pag ulan, palaging nagla-landslide dyan. Ang paulit-ulit na kalamidad sa bayang ito nag-iwan ng malalim na marka sa mga residente. Ano po yung naging epekto ng bagyong Odette sa mga kababayan natin dito? Malaki, sir. Oo. Kawawa talaga yung mga tao noon. Yung bahay talaga dito, talagang sirang-sira.
Tapos sa bukid naman, walang mapagkukunan kasi yung mga niyog sana, yung pagsasaka na pinagkukunan ng mga tao, wala rin, sira. Hanggang ngayon, hindi pa talaga nakaka-recover? Hindi pa naka-fully recover. Dito sa amin talaga, sir, mga nasa 80% yung nagmimina. Talagang naaawa ako sa kanila kasi alam ko naman po kasing naghahanap buhay lang sila para sa kanilang mga pamilya. Kaso, bawal naman talaga yung sa dagat. Kung biglang ipatigil yan, halimbawa bukas, Nako. stop na. Iwan ko lang. Talagang magugutom yung mga tao dito. Ano na ipapaaral sa mga anak nila, anong ipapakain. Kung talagang ipinagbabawal nila yung pagmimina, sana may maibibigay sila ditong alternative na solution para sa pangkabuhayan ng mga tao. Para maintindihan kung saan lulugar ang mga minero, dinala namin ang tanong sa Mines and Geosciences Bureau. So reclamation in that area, hindi yung... Paliwanag ng ahensya, wala talagang puwang sa ganitong uri ng pagmimina, lalo sa isang marine protected area. Yung enforcement naman, pinapatigil natin sila dahil sa safety tsaka environmental concern. Pero yung economic condition nila, naunawaan naman ng departamento yon. May posibleng alternatibo. Ang gawing legal ang small-scale mining sa lugar, pero hindi sa ilalim ng dagat, kundi sa lupa. Doon sa ating mapa, yung buong stretch na yun ng isla ay mineralized siya. Ang gagawin lang natin is hanapin kung nasaan yun at ipopropose natin na Minahang Bayan, tuturuan sila ng mga mining method, na safe mining method, pati yung processing, paano kukuha. Magtatakda raw agad ng konsultasyon ng MGB sa mga residente. Kasabay nito, ang isang pangako. Yung aming regional director doon, uumpisahan niyang puntahan yung area para kausapin yung mga small scale miners natin doon at tutulungan sila. So hindi po muna sila uhulihin? Ay, hindi muna sila uhulihin. Hindi muna sila uhulihin. Okay.